Ang oras po, 6:32. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas. Ito pang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Tatalakayin po natin ang mga problema ninyo, ng ating mga kababayan sa kanilang birth record, sa birth certificate. Yung iba kahit hindi birth certificate, doon may problema sa marriage certificate. At kadalasan kapag ka po nagkiklaim, o unang-una, kapag ka po mag-aasawa o kaya mag-a-abroad, mag-a-apply ng passport, mag-a-apply ng visa, ay nagkakaproblema. O kaya naman, no, magre-retire, magkiklaim mula sa SSS, magkiklaim mula sa Pag-ibig, magkiklaim mula sa GSIS, diyan lumalabas ang problema. At kagaya ng isa nating suking tagapakinig, si Alexis Tiger, yung problema niya, no, with SSS dahil may problema yung kanyang birth record. Usapang Legal. Ayan, so yan po ang susubukan nating solusyonan. Mag-o-offer po ako ng solusyon sa mga problema ninyo, no? Kung yan lang po ang inyong problema. So, sasaklawin po ng ating talakayan yung maling spelling, maling petsa, maling like petsa, basta hindi po kino-cover yung taon, no? Kapag ka po taon kasi may problema tayo, no? O kaya naman po ay maling gender, babae pero lumalabas sa inyong birth certificate na kayo ay lalaki, no? O kaya naman ay kayo lalaki pero lumalabas o nagkamali, no? Ang pagre-record sa inyo at lumalabas kayo ay babae. Susolusyonan po natin yan tonight. Usapang Legal. Yun din pong mga missing or kulang ang impormasyon o mali ang impormasyon, maling spelling o kaya yung maling lugar, no, ng kapanganakan o kaya naman nagkamali yung apelyido ni nanay, yung pangalan ni tatay, no? Parang sa birth certificate ko, yan po yung naging problema ko before, no? Dahil ang tatay ko ay Apolinario, pero ang nakalagay doon sa birth certificate ko, ang tatay ko si Apolonio, no? So paano ba yan maaayos? Yan po ang tatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, ano, nakabukas po ang ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. Nakabukas din po sa ating DZRH TV 4K live stream. At syempre pa DZRH News, DZRH News Television at ang atin pong 0919-282-6485. Diyan po palipat-lipat ako. At yung iba na nag-comment doon sa page ko, yan po ay sasagutin natin tonight. Usapang Legal. Kaya naman, no, yung pang hahabol, no, pwede pa pong humabol. At saka, isa rin pong napakahalagang tanong at usually sa kahit anumang kaso o kahit anumang problema na merong inquiry, ang first question is always, Attorney, magkano po ba magagastos? Ayan. Ayan. Hindi pa ako maniningil ng filing fee, ng attorney's fees tonight. Para po sa libreng konsultasyon on the air dahil ito naman po ay ano lang naman. Napakasimple lang naman po nito. And parang wala pa naman akong listener na siningil. 'Di ba? Pagka ganyan, mga simple, yung mga basic na kaalaman, wala naman pong problema. Usapang Legal. So, ipadala po bilang comment ang inyong mga questions. At syempre, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight. I-share po ang DZRH News Live o kaya DZRH News Television Live, no, sa inyong feed. At baka po may matulungan tayo. Sayang din po yung pagkakataon na matulungan natin ang ating mga kababayan. Dahil parang isa o dalawa sa pamilya, laging may problemang ganito. Ang nakakalungkot po hindi naman natin kasalanan, no? Sino bang nagta-type doon? 'Di ba sila po? 'Di ba ang LCR or ang staff ng LCR, Local Civil Registrar, ang nagkakamali sa ating record, no? Tapos tayo ang gagastos, tayo ang namumroblema, 'di ba? Tama ba ako o may tama ako? Usapang Legal.
Ayan, tama po kayo, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Lagi pong lamang ang may alam. Kaya pwede po ninyong i-share ang ating talakayan para po mas marami pa ang ma-reach at mabigyan natin ng tulong tonight. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, relevant po sa ating talakayan yung Republic Act 9048 na pumapayag po na pinahihintulutan o nagbibigay kapangyarihan po sa LCR, Local Civil Registrar, na ayusin yung mga maling spelling sa ating birth record. Yan. Gayon din po, relevant po sa ating talakayan, yung 10172, Republic Act 10172. Yun po naman pumapayag na ayusin na lang ang ating problema sa ating day and month of birth at saka yun pong gender, basta hindi po nag-undergo ng sex change sa pamamagitan po ng local civil registrar. Ibig sabihin administratibong paraan, hindi na po kailangan dumaan sa korte. Usapang Legal! Dati po kasi, bago itong mga batas na ito, ang sinasabi po sa ating civil code, walang maaaring maging pagbabago sa ating, walang maaaring mabago sa ating birth certificate nang hindi dumadaan sa proseso sa korte. So, ibig sabihin, kailangan munang ikaso pa ito at patunayan na may pangangailangan nga sa pagpapalit dahil una, nagkamali ka at spelling lang po dadaan pa rin sa korte. Pero ito pong mga batas na ito ang nag-give way, para po mapadali, not really sobrang dali. Pero at least nabawasan ang ating gastusin, hindi na natin po kailangan ng abogado kung nanaisin natin, Pero kung tinatamad-tamad pa rin tayo at gusto natin ng mas hindi na tayo maglalakad, pwede pa rin po tayong mag-engage ng abogado. Although, hindi naman po kailangan abogado talaga ang mag-ayos nito. Kung ayaw nyo mag-ayos, pwede po ang kahit sino, nabibigyan po ninyo ng special power of attorney para gawin itong mga hakbang na ito para sa inyo. Usapang Legal! Relevant po sa ating talakayan din yung Revilla Law. Bakit? Kasi po, normally naman kapag ka po yung illegitimate or non-marital child, di ba, isinusunod po sa apelyido ng nanay dahil noon po sa ating family code, isinasabi, mandatory na kapag ang isang bata na ipinanganak, na hindi kasal ang kanyang nanay sa kanyang tatay, under siya ng parental ipapangalan siya sa kanyang nanay at under siya ng parental authority sa kanyang nanay. Although wala pong pagbabago as to parental authority, pero nung naisabatas po itong Revilla Law, maari na pong isunod sa apelyido ng tatay, ang bata bagaman at hindi kasal ang kanyang mga magulang. Usapang Legal! Take note lamang po na may limitasyon po itong Revilla Law na ito dahil ang karapatan po na gamitin, ang pagpapahintulot po na para gamitin ang apelyido ng tatay bagaman at hindi kasal ang kanyang mga magulang ay nag-uumpisa lamang doon sa pagsasabatas nitong Revilla Law na ito, Ibig pong sabihin kung ipinanganak kayo, bago itong Revilla Law, apelyido pa rin ng tatay ninyo ang ng nanay ninyo ang gagamitin ninyo, bagaman at kinilala kayo ng inyong ama. Usapang Legal! Ayan, so padala na po ang inyong mga questions. Magandang gabi po muna, Dor Cortez. Siyempre, si Gael Enriquez hindi nawawala. At si Ma'am Joy Garimbao ng Michigan. Aunt May, magandang gabi sa iyo. I'm glad to see your name again. Magandang gabi din sa iyo, CJ Acelo diha sa Sugbu. Marcelo M, magandang gabi. Sabi ni Marcelo M, Attorney Rina, which is more credible or reliable, sa birth or baptismal certificate? Thanks and God bless you. Yun pong legal na dokumento ay syempre ito pong birth certificate. Ito po yung nakarehistro sa dating NSO, ngayon ay Philippine Statistics Authority. Usapang Legal! Magandang gabi din po sa inyo, Mami Belen Rivera, Mamirna de la Cruz na hindi nawawala din, si Ellen Jeronimo, si Joseph Abalos, Violeta Montecalvo Zambrano, si Tita Ami Miraflor Garcia, Cherry
Terayo. Magandang gabi dyan sa Lopez, Quezon Province. Magandang gabi po sa inyo. Abay, isang kembot na lang, Marinduque na yan. Mula dyan sa Quezon dahil taga Marinduque po ako. Kaya magandang gabi po sa lahat ng mga taga Marinduque, lalong-lalo na no, sa mga angka ng Seco, Naling at Soleta dyan sa Buenavista, Marinduque at sa Torrijos, Marinduque. Magandang gabi Ma'am Irene Almodovar, si Ma'am Charo Abraham, sino pa ba? Si Mami Belen Rivera, Violeta Montecalvo Zambrano, Facebook ni Roy PB, si Ma'am Grace Recta. Ma'am Grace, nasaan na po si Oscar Rita, ang inyong anak? Magandang gabi po sa kanya. Ma'am Mirna de la Cruz, at syempre, TGIF, thank God it's Friday. Usapang Legal! Matraffic po ngayon kahit hindi pa sweldo kasi marami na yatang nagsha-shopping. Kaya naman kung kayo po ay magsha-shopping ngayong weekend, no? At kung kayo may extra pera pa, no? Unahin na po muna yung pagkakarga ng petrolyo sa inyong sasakyan. Bakit kanyo? Kasi namumuro po ang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos po ang katiting na rollback noong nakaraang Martes. Ayon po kay Department of Energy Assistant Director Rodela Romero, posible po na hanggang 70 centavos or 70 hanggang 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Maari naman po maglaro sa 70 hanggang 1 peso ang price increase sa kada litro ng diesel, habang 60 hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Yun ang masaklap doon. Usapang Legal! Rudy Valpalma, magandang gabi din po sa inyo. At syempre pa, yung mga nanonood sa atin, Odette Oxales, ingat sa iyong trip tomorrow ba, Odette? Ito ay pupunta sa China si Odette. Magandang gabi din sa iyo, Alexis Tiger. Meron siyang message doon sa aking page. So, sasagutin ko po, or comment lang ba yun? Usapang Legal! Yan, umpisa na po natin ang ating talakayan before we pause for commercial. No? Again, binanggit na po natin na relevant sa ating talakayan yung RA 9048 na pinapayagan po ang administrative correction of entry, no? Kung ang mali po ay tinatawag na clerical or maling spelling lamang, no? Kasi kapag ka po isang spelling lang din ang mali, yung E to I or I to E, kailangan pa rin pong baguhin. Lalo na, Gael, ikaw ba ay namroblema noong may problema ka sa iyong pangalan? No? Yung mga kaibigan natin dyan na may problema sa pangalan, no? Medyo marami-rami na rin ang nagawan ko ng affidavit, no? Dahil po dito. Kasi kapag ka po mag-aayos ng spelling, dahil mali po ang spelling ng pangalan ninyo, no? O kaya naman po ay yung Maria M.A. tapos Maria na M-A-R-I-A, no? O kaya naman ay M-A-R-I-A-H, no? 'Di ba? Maria. No? Kapag po ganun, no? Kailangan lang po ng verified petition o yung affidavit duly notarized. Yan. Hindi po kagaya dati na pupunta ka pa sa korte, no? Usapang Legal! Ayan, at syempre pa yung birth month o birthday. No, hindi po yung taon dahil kapag po taon may problema tayo. Kailangan natin pumunta sa korte maliban na lamang kung talagang obvious na mali ang year, dahil nga po say for example 2021 kayo ipinanganak, nakalagay doon 2031, 2024 pala ngayon. So ay sikasuhin nyo na bago pa mag 2031 para obvious na talagang mali po ang ginawa ng taga local civil register, typographical error. Usapang Legal! No? So at saka yung pong babae na naging lalaki sa record pero totoong babae or totoong lalaki o kung ano man, tapos mali doon sa record, yan po, pwede po ninyong ayusin yan. Pero may pagkakaiba po kung paano isasampad or saan isasampa. Dahil meron pong requirement, no, para po kayo
kung saan po kayo magsasampa, no? Yun po kasing pag-aayos, no, ng yung petisyon para sa maling spelling, maling petsa ng kapanganakan, no, or pagpapalit ng pangalan, no. Pwede po yan kahit saan, kung saan na kayo nakatira ngayon. Pero kapag ka po ang usapan ay maling gender, no? Say for example ako, halimbawa ay nagkamali sa halip na babae, obvious naman na babae po ako. O hindi ba obvious, no? Kapag ka po, halimbawa po nagkamali sa gender ko on record, no? Ang requirement po ng batas, pupunta ako kung saan ako nirehistro nung ako ay ipinanganak. Doon lamang po maaring isampa. Usapang Legal! So yung nag-private message sa atin na nakalagay doon, sa Osamis pa po ako tama ba ako? Osamis ipinanganak? Or nasa Osamis na pero sa Manila inirehistro? No? Kailangan po ninyong pumunta. Personal appearance po ito, o kung hindi man, yung anak po ninyo ang may problemang ganon, sasamahan nyo yung anak ninyo na minor de edad para asikasuhin ang inyong petisyon sa pag-aayos ng gender ng inyong anak. Usapang Legal! Ayan. So yung mga iba pong mga nag-message sa ating magandang gabi po sa inyo. Nasa aking page sila nag-message. Magandang gabi din sa iyo, Ria and Benji Villamayor, Kenneth Arevalo. At saka ito nanonood sa atin si Ma'am Charo Abraham. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal! At magbabalik pa po ang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ilan po muna mga paalala, yung mga questions nyo, sasagutin ko na agad sa ating pong pagbabalik. Promise! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik pa ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin ngayon yung paano ba masusolusyonan yung problema natin, no, sa ito ba papasok susolusyonan natin yung problema ninyo sa inyong pangalan. Pero bago yan, Flash Report! Flash Report! si Vice President Sara Duterte daw po ay handang samahan sa Kamara hanggang Pasko at Bagong Taon ang mga tauhan ng OVP na posibleng i-contempt ng Kongreso. RH7 Henry Uri, magandang gabi sa iyo. Walang iwanan at hindi kailanman huhugkasan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kasamahan, mga tauhan ng Office of the Vice President na mako-contempt sakaling ito ang maging kapalaran ng kanyang mga staff sa House of Representatives. Sa nagpapatuloy na press conference ngayon, Atty. Rina, dito sa House of Representatives kung saan naroroon si Vice President Sara Duterte, sinabi nito na plano nila na manatili sa House of Representatives hanggang Pasko at Bagong Taon o baka hanggang sa mag-recess pa ang Kongreso sa Hunyo kung ang magiging kapalaran ng kanyang mga tauhan ay makokontempt sa hindi pagdalo o kung sakaling dumaluman na ikokontempt pa rin, ay sasamahan niya ang mga ito hanggang Christmas, even sa New Year at hanggang sa mag-recess pa ang Kongreso sa Hunyo. Sa nagpapatuloy ding hearing ngayon, Atty. Rina, binigyang diin at nagbatigas ang pangalawang Pangulo na hindi siya nadadalo sa mga patawag ng House of Representatives kahit sa ang committee man, kahit sa Quadcom man, kapag niya ay nakakahiya ang mga ginagawa at ang mga nangyayari ngayon sa Kongreso. Ang paliwanag ng Vice President, isang dahilan o dalawang dahilan kung bakit hindi siya umattend ay meron daw isang membro, Atty. Rina, ng Quadcom na may utang pa na ₱9 milyon sa kanyang asawa at meron namang isang sa pagiging abogado ng kanyang asawa sa pamilya ng isa sa miyembro ng Quadcom at meron din daw tatay ng isang congressman na miyembro ng Quadcom na nagtitext sa kanya at sinasabing pasensya na sa ginagawa ng kanyang anak.
So aniya ay bakit sa dadalo sa mga patawag kung ganito mismo ang pamilya ng mga congressman ay may mga nakakahiyang ginagawa, lalo na mismo ang ama ng isang miyembro ng Quadcom aniya ang nagsabi na nakakahiya yung ginagawa at pasensya na sa ginagawa ng kanyang anak. Bukod pa rito na may utang pa daw ang pamilya ng isang miyembro ng Quadcom sa kanyang asawa bilang abogado. Attorney Rina, nagpapatuloy ang press conference ngayon sa Batasan Complex kung saan partikular na nasa loob ng opisina ni Congressman Paulo Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte para samahan hanggang ngayong magdamag sa mga susunod pang araw ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Henry Uri. Talagang si VP Sara daw ay handang samahan, no, sa Kongreso hanggang Pasko at bagong taon ng mga tauhan ng OVP na posibleng i-contempt ng Kongreso. Ayan, at tabayanan po natin ng mga susunod na hearings, ano, dahil dapat may say din tayo dito. Bagaman at wala naman talaga tayong magagawa dahil sila po ang hakbang po nila ito eh. Balikan po natin ang ating talakayan. May kinalaman sa problema sa pangalan, birthday, sa gender, no? Dahil at least ano yung mga problema ay yung mga functions o trabaho ng mga opisyal ng gobyerno, bahala na sila. Tayo ang i-demand natin ay yung karapatan natin, no? At ito naman yung isa pa rin na aspeto yung mga records natin, no? Nakakalungkot kapag ka po nagkamali, no, sa paglilista o pagta-type na pag-i-encode ang mga taga-LCR, problema natin dahil tayo pa rin ang mag-aayos at gagastos tayo. Usapang Legal! Attorney, magkano nga po ba? Depende po, no? Depende po sa kung anong mali sa inyong ang inyong aayusin. Dahil kapag ka po wrong spelling, no? Kapag ka po wrong spelling, meron pong rate na nakasaad, no? Yung pong nakasaad doon sa batas, kapag ka po wrong spelling, yung clerical error sa RA 9048 at sa implementing rules, 1,000 po ang filing fee. Pero yung meron pong tinatawag na migrant petition, ibig pong sabihin, nasa ibang lugar na kayo nakatira. Say for example, tagaroon kayo sa Marinduque, pero ayaw nyo na munang umuwi, no? Nandito na kayo nakatira sa Maynila, no? Mag-aayos kayo ng birth certificate, mag-aayos kayo ng maling spelling sa inyong pangalan, pwede po kayong dito magsampa ng petisyon, no? Dahil ang sinasabi po ng batas, kung saan inirecord ang inyong birth certificate, doon dapat kayo mag-aayos. Pero kung nasa ibang lugar na kayo nakatira, pinapayagan naman po yung tinatawag na migrant petition subject to, no, dagdag na fee for 500 pesos. Ayan. So, 1,500. Usapang Legal! Kung halimbawa naman po na change o pagpapalit ng inyong first name, no, under po sa RA 9048, meron pong filing fee na 3,000 pesos. Ayon po doon sa implementing rules, no? So 3,000 pesos. Pero kung migrant petition ito, no? Ibig sabihin nasa ibang lugar kayo ipinanganak, doon kayo na i-record ang inyong birth, pero nasa ibang lugar na kayo ngayon at ayaw nyo nang munang bumalik o wala kayong pagkakataon na bumalik doon sa kung saan kayo nirehistro, pwede po ninyong ayusin kung nasaan na kayo ngayon nakatira. Mayroon lang pong dagdag na additional 1,000 pesos na tinatawag na service fee para sa migrant petition. Meron din pong publication fee na depende po, no, sa inyong lugar. Pero yung naranasan ko dyan sa Quezon City, last year ba yun? 2,300 pesos ang dagdag, no, para sa publication fee. Well, depende po ito sa lugar, ano, kasi pinapapublish pa po, no, yung magiging pagbabago. Usapang Legal! Ngayon, kung gender ang papalitan dahil ipinanganak kayong
babae pero lumabas sa record na lalaki kayo, no? At gusto nyong ayusin yung record, kailangan po ninyong mag-file ng verified petition doon sa lugar kung saan kayo ipinanganak, no? Hindi po maaari yung migrant petition dito, no? May fee po na 3,000 pesos na ipinapataw, no? Pero kung halimbawa petsa ng kapanganakan, birth month or birthday, hindi kasama yung taon, ha. Kapag ka birth month o birthday, yung araw ng kapanganakan, pinapayagan pa rin po yung migrant petition, pero may dagdag pong 1,000 piso. So ang fee po is 3,000 plus 1,000 kung migrant petition. Usapang Legal! Ayan, magandang gabi sa iyo, Nato, Tipasha, Nakase, Odette Ogsales, Chons Arceo. Matagal kang nawala, Chons Arceo. Magandang gabi din sa iyo, Bebing Platon. Sabi niya, good evening, ma'am. Ang birth certificate ko, ma'am, June ang nakalagay. Dapat June 8 ang nakalagay, pero June 7. Kaso, ang mga valid ID ko, June 7 na lahat. Sundin nyo na lang po yun para hindi na kayo gumastos. I-celebrate nyo na lang yung tamang petsa. Pero kung yun lang po ang diferensya at hindi naman po siya crucial, lalo na kung consistent na yung pagiging June 7 ang sa inyong mga record, hayaan nyo na lang. I-celebrate nyo na lang po ng June 8. Di ba? Kapag ka po yun ang totoong gusto ninyong sundin or gusto ninyong i-celebrate. Legal! Usapang Legal! Ayan. So, magandang gabi sa iyo, Rudy Valpalma. Ito, sabi ni Charo Abraham, Attorney Rina, yung ate Wilma ko, patay na siya. Ang nakalagay sa kanyang birth certificate ay Wilma Nora. Dapat Wilma lang, hindi ko alam magkano binayad para maayos. At nagpa-publish pa sa dyaryo sa Naga City. Doon kasi siya nag-work. Buti na ayos niya before siya nagkasakit at mamatay. Okay. Meron pang ibang mga comments. Ayan, marami pang ibang mga comments, babasahin ko lang kasi nag-promise po ako na yung mga nag-comment sa page at saka nag-message ay sasagutin ko. Si Bernard Duran, magandang gabi sa iyo, nanonood sa atin sa Coronadal City. Lagi-lagi daw po siyang nanonood sa atin. Joseph Abalos, nanonood din sa atin. Bakit walang record ang father ko sa PSA samantalang teacher po siya? Requirement po yan sa pag-a-apply, no? Ay, hindi ko po masasagot. Maari pong hindi po yan na isubmit, no? Yun po ang problema ng iba. Usapang Legal! Yung iba walang record ng kasal sa PSA kapag ka nag-request, no? Bakit? Kasi hindi na isubmit ng local civil registrar doon sa Philippine Statistics Authority. Pwede po kayong pumunta kung saan siya ipinanganak or saan siya inirehistro. Pwede po ninyong i-inquire. Baka hindi po ninyo nasubmit. No? Pakisubmit nyo naman po. O kung talaga pong wala, pwede po yung tinatawag na late or delayed registration. Pero meron pong mga kailangang isubmit na mga requirements. Usapang Legal! Kasama na po kung anumang pruweba ng identity, no? Kasama na rin po yung affidavit of two disinterested persons. So, ibig sabihin, dalawang nakakakilala sa iyo na hindi ka naman related, no? At walang pakinabang doon sa statement na ito maliban sa patunayan na ikaw nga yung taong ito at saka yung inyong mga magulang kung buhay pa, no? So yun, isasubmit po ninyo yon para sa late. Meron din pong affidavit, sinasabi, mayroong explanation kung bakit late na ang registration ninyo. Pwede po ninyo itong gawin. Usapang Legal! By the way, kung halimbawa po rehistrado na kayo at meron lang kayong problema sa pangalan, wag po kayong magre-resort to second registration. Yung iba kasi, may mali yung pangalan ko, mag-double registration na lang, no? Hindi pa rin po ito tama, no? Ang susundin pa rin po ay yung first record ninyo. So, mas makabubuti po na ayusin na lang ninyo ang inyong record kesa mag-double registration tayo. Kasi later on, gagastos pa rin po kayo for cancellation. And by the way,
perjury po na maituturing kung halimbawa, no, na kasi sasabihin mo doon hindi ka pa register, di ba? Tapos magdo-double registration ka. Perjury po yun dahil nagde-declare na naman po kayo under oath. So wag na wag po ninyong gagawin. Since meron na naman tayong remedies na available na mas madali at mas mura at hindi na kailangan ng abogado, gamitin po natin yung legal na paraan sa pag-aayos ng ating birth record. Usapang Legal! Jenny L.E., magandang gabi sa'yo. Taran Del Mundo and Sylvia Quirino. Ito pa yung mga nag-message sa atin. Bernard Duran, si Baby Claire Sugalan, magandang gabi sa'yo. Bong Fines or Fines and Chad Rojas. Yung question ni Chad Rojas patungkol doon sa tax declaration noong Wednesday po tinalakay natin at saka noon pong Monday. Pwede po ninyong balikan yung episode natin at doon din po nakasaad yung kung hindi po kayo papayagan, nandun din po yung solusyon. Nag-offer din po ako ng solusyon doon para sa mga may parehong problema. Yan. So, yung naghahanap sa akin, dahil meron po akong post na nasa labas ako nasa ibang bansa ako, kung regular po kayong listener, alam niyo po na nandito na ako. Tsaka kahit nung nawala ako, nag-leave po ako, nag-record po ako para po sa inyo. Magandang gabi sa Myrna de la Cruz, si Alexis Tiger, yung misis niya, 64 years old na ngayon lamang niya nalaman na may mali sa apelido niya nang pinakuha siya ng local civil register sa Mindanao. Claimant po siya sa SSS pensioner ng pensioner at katakot na papel sa panahon ng ginugol niya sa paglalakad. Tama ba ang sinabi ng SSS na kumuha ng panibagong mga IDs na gagamitin para lang sa SSS since elementary school yun ang tunay na apelyido na gamit ko? Kahit nung simula pa lang ako maghulog sa SSS, yun na ang gamit ko. Tapos ang nang nakakuha ako ng panibagong mga IDs, same process pa rin. Kailangan pang may affidavit ng two disinterested persons. Sobrang pahirap. Madali lang po yung affidavit of two disinterested persons, no? Yung kapitbahay ninyo o kaya yung nakakakilala po sa inyo na hindi ninyo kamag-anak, yun lang po magdi-declare na ako si Rina Seco, kami si Boy Kulot at si Rina Seco nakakakilala kay Alexis Tiger at alam ko na ganito. Yan, ganun lang po yan. Madali na lang po yan. Promise. Usapang Legal! Lot Iturralde. Ay, classmate ko ito si Charlotte Iturralde. Magandang gabi sa'yo. Again po, so nagre-range 1,000 hanggang 3,000 plus publication fee. Yun po ang magagastos. Sa mga nagtatanong kung magkano, syempre, mahirap din ng panahon ngayon. Kapag ka po ganito mga proseso, may gastos at may gastos pa rin. But the good news is, hindi na po ninyo kailangan ng abogado. Kasi usually may kamahalan po naman. Kung may problema po kayo, kumuha na po agad kayo ng certified true copy ng inyong birth certificate na may error, tapos yung affidavit na gagawa po kayo ng affidavit. Of course, kailangan po ninyo ng abogado dito. Pero kung halimbawa marunong naman kayo magsulat, meron din ng mga forms, kung anong rason kung bakit kailangan ng pagbabago, tsaka yung iba pang mga supporting documents, baptismal certificates, school records, medical records, at tsaka yung babayaran po. Yun po ang mga kailangan po ninyo. Yan. So, hindi na po kailangang dumaan sa korte. Maliban na lamang kung maling magpapalipat kayo o magpapalit kayo ng apelido. Yun, kailangan yung magkorte noon. Pero yung halimbawa, magpapalit po kayo ng first name, halimbawa ang pangalan mo ay Arnold, ang ginagamit mo ay Arnold Arroyo, pagkatapos ay ang totoo mong pangalan ay Epifanio, parang EDSA. Halimbawa ganun, tapos yun lang, gusto mo talagang sundin yung Arnold, syempre mas maganda yung Arnold, wala pong problema doon. Pero kung halimbawa ay Arroyo ang apelido mo, tapos gusto mong maging De La Cruz, ay may problema tayo. Pupunta ka sa korte at katakot-takot na justification ang kailangan mo, para mapalitan ang apelido ninyo. Usapang Legal! Ayun, so
Ayun, yun lang po, para po, yung iba kasi ang iniisip, ay, attorney, wrong spelling, wrong. Wrong spelling, pupunta ba ako sa korte? Hindi na po. At by the way, lilinawin ko din, no? Dahil meron pong mga nagsasabi na, per letra, ang bayad. Hindi po per letra, no? Again, no, kapag ka po wrong spelling, 1,000. Tapos may iba pang mga fees na babayaran. Hindi naman kalakihan, no? Pagka yung pangalan talaga, full name, yun po yung 3,000, no? At saka yung publication fee, no? Depende po sa lugar. At syempre kung migrant, ibig sabihin migrant petition sa ibang lugar isasampa, yun po yung may additional na bayad. Usapang Legal! Ayan. So, Alexis Tiger, tsagain nyo na. Konting-konti na lang. Sabi nga nila, konting kembot na lang. Kaya na yan. Si Baby Claire, attorney, lagi po kami nakikinig from Olongapo City. Magandang gabi po sa inyo. Nagkaroon po ako ng problema sa birth certificate ko. Dalawa po kasi ang birth, isang December 31, birthday, isang December 31 at isang January 1. So bale, January 1 na po ang ginagamit ko kasi yun po ang nasa NSO, PSA na po ang tawag ngayon. Pero December 1 po talaga ako ipinanganak, no? Yung mga ganun kasi pag mga simpleng mga bagay hindi na masyadong pinapansin para hindi na katakot-takot na mga dokumento ang kailangan, ano. Pero ang magiging problema niyo, ma'am, ay kung halimbawa po na yung year. Kasi alam mo, isang araw lang pagitan no? Magkasunod na araw, December 1, no? At saka January 1. Paano kung magkaibang taon? Yun ang magiging problema po ninyo, ma'am. Ano po ba ang sitwasyon ninyo, Ma'am Baby Claire? Usapang Legal! Diyan sa Olongapo City. Ito namang si Alexis Tiger din. Rosaline Valencia, sabi niya, yung nanay ko mula sa pagkasilang sa kanya, hindi siya na-i-apply ng kanyang nanay o ng lola ko ng birth certificate. Nasa 70 years old na po ang nanay ko. Problema ko, wala man siyang ganun. No? Actually, pwede niyo po, ma'am, late registrant ang nanay ninyo. Maari po kayong humanap ng mga kabarangay ninyo na nakakakilala, kahit si Kap na nakakakilala sa inyo, o yung medyo may katandaan na, no, na nakakakilala sa inyo, pwede po silang makapag-late registration. Usapang Legal! Tita Rose Manuba, magandang gabi sa iyo. And syempre, Tito Irok, magandang gabi po sa inyo. Eto, may paraan po ba na hindi nadadaan sa korte at less gasto sa pag-ayos ng pangalan? Kababanggit ko lang po, no? So, meron pong paraan. Wag po kayo magproblema, no? Kung pangalan lang. Pero pag taon po ng kapanganakan, medyo may problema, no? Again, ito po ay isinasampa ang verified petition, ibig sabihin affidavit, doon po sa local civil registrar kung saan kayo ipinanganak, o kaya naman kung nasaan na kayo ngayon, pero meron pong dagdag na fee para po sa tinatawag na service fee, no? Para sa migrant petition. Si Jason Baldemoro, Attorney Rina, Ate Rina, ate, okay lang yan. Ano po ang pwedeng mangyari sa namatay na po ang tatay kaso nagkaunahan sa pensyon? Kaso po hiwalay na. Ano yun? Kung ganun po, namatay na ang tatay, no, sa pension, yun pong primary, no, sasagutin ko na lang, yung primary beneficiary, ang asawa po, no, bagaman at hindi na po sila nagsasama, yung pong tatanggap ay yung legal na asawa. Usapang Legal! Kung hindi man, yun pong secondary beneficiary, yung designated beneficiary. Kung meron po mga minor de edad na anak, yun po ang tatanggap. Basta up to 5 lang po ang pinapayagan ng batas. Okay. Ito po. Gaano po kabilis ang proseso nito? Ilang araw po bago makorek? Yun ang problema, no? Depende po. Pero usually 2 to 3 months, naaayos na po. Ang kulitin nyo lang po, kaibiganin po ninyo, yung ang kulitin po ninyo, kaibiganin ninyo yung mga taga-local civil registrar, no? Si Lisa Ramirez Lopez, ano po yung kailangan sa correction of name aside from the fees? Pwede po ninyong balikan. Binanggit na po natin. Mag-request po agad kayo ng kopya ng inyong birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority. In 3 days po nakukuha na online, no? Pwede po yun. Pero dahil nga po doon sa Data Privacy Act, yun pong nag-register, yun pong kung sino po ang
nangangailangan nito o kung sino po yung taong hinihingan. Halimbawa ako lang po ang pwedeng mag-request para sa akin o pwede rin naman ako mag-request para sa nanay o tatay ko, pwede po yun. Pero kung ibang tao ay may problema po kayo dahil meron po mga requirements para doon dahil po sa requirement ng Data Privacy Act. Usapang Legal! Nasa birth certificate ko po, Maria Teresa, pero nang mag-start po ako mag-aral, pinagamit po sa akin MA, tapos Teresa. Ngayon po ay magre-retiro na ako at lahat ng IDs records ko, MA. Ayan. Yung affidavit of discrepancy po, pwede po ninyong gamitin yun. No, yung tsaka affidavit of two disinterested persons, mag-execute po ng affidavit pagpapatunay na one and the same person lang yung MA Teresa at MARIA Teresa. No, pwede pong gamitin niyo 'yan. Si attorney, may epekto po ba sa kasal kung ibang pangalan ang ginagamit sa marriage contract? Christina, ito po ay private message, no? Kanina pinadala sa akin dahil nag-post nga po ako sa akong page na para sasagutin ko na lang kung ano yung mga tanong ninyo, no? Wala pong epekto, no? Wala pong epekto sa bisa ng kasal yung wrong name o wrong spelling, kaya ito man ay sinadya o hindi sinadya, na wala po yung epekto sa validity ng kasal. No? Although, kung halimbawa po ito'y purposely tinago, no, nag-iba ng pangalan para makakuha ng sinumar, dahil ito pala ay kasal na sa iba, hindi po naapektuhan yung karapatan ninyo na mag-file, for example, ng Declaration of Nullity of Marriage, no? Hindi dahil sa nag-iba siya ng pangalan, kundi dahil sa may asawa na pala siya o kasal na pala siya sa una pa. Usapang Legal! Okay, si Leonila. Buti pa kayo. Wag na po nating banggitin to. Pero syempre, opo, sumasagot po talaga ako. Ayan. Minsan matagal lang. Okay, thank you very much, Ma'am Leonila. Good evening po, attorney. Ano pong proseso kung sa school record may middle name pero sa birth ko po ay wala? Paano po matatanggal yung middle name sa school records po? Salamat po. I would assume ikaw ay non-marital child. Ano? No? Kapag ka po ganyan, affidavit of discrepancy po kayo or affidavit of one and the same person, i-attach po ninyo na ito po, katunayan, ito po yung birth certificate ko at wala po akong ginagamit na middle name or middle initial dahil ako po ay non-marital child, ipinanganak po ako na hindi kasal ang aking mga magulang and therefore nire-request ko po sa eskwelahan at sa Department of, say for example, Department of Education na ayusin ang record ko para maitama alinsunod, no, sa nakasaad or sa aking official or birth certificate na registered sa Philippine Statistics Authority. Usapang Legal! Boboy Pertos, magandang gabi sa iyo. Ma'am, ang papa ko walang birth certificate, hindi niya alam kung nasaan. Pwede ba kukuha ulit? Anong ibig mong sabihin, nawawalan siya ng kopya? Pwede po mag-request anytime. No? Hindi po ito kagaya ng title ng property na kailangan mong dumaan sa korte. Ito po ang kagandahan nito. Hindi nyo po kailangan dumaan sa korte para makakuha ulit ng kopya ng inyong birth certificate. No? Pwede po kayo mag-request online. Yung PSA Helpline, tama ba ako? PSA Helpline, pwede po kayong mag-apply doon. Usapang Legal! Attorney Rina, my eldest sibling year of baptism is 1949 but the civil registry is 1950 at hindi naka-avail ng pension. Pwede po, kasi kung ang diferensya po ay yung birth, baptism, no? Wala naman po. Actually, hindi nyo po kailangan ng tawag doon, yung sa binyag po, no? Hindi naman po siya requirement. Kumbaga, it's not really a legal document. No? Sa simbahan lang naman po yung baptism, hindi siya requirement para sa isang tao. May mga pagkakataon lang, no, na ginagamit natin ang ang inyong baptismal certificate kung, say, for example, magpapakasal tayo sa simbahan. Ayan. So, kailangan po natin yan. Usapang Legal! Sa mga taga-Tiaong Quezon Hill, Ocampo, magandang gabi sa'yo. Tingnan ko nga yung mga nasa DZRH News. By the way, madalas po ngayon ay sa DZRH News ako nakatutok, no? Dahil syempre nagta-transition na po tayo from Dos Compañeras to Usapang Legal. Kaya
I encourage you to follow DZRH News at saka DZRH News Television dahil from doon na po ako mag-check regularly, no, sa ating live feed. Eduardo Narvaez, magandang gabi sa iyo. Victorino Duran, ang anak ko po ay lalaki, nakalagay sa birth certificate ang kasarian ay babae. Ano po ang pwedeng gawin upang mabago? Salamat po. Magpa-file po kayo ng verified petition kung saan niyo siya inirehistro. Hindi po anywhere else, ha? Doon lang po sa lugar kung saan siya ipinarehistro. Kailangan po ng certification mula sa isang accredited na physician doon sa lugar na yon na nagsasabi, itong si baby boy ay boy talaga siya, hindi siya baby girl, at alam ko ito. Yan, yun po. Florence Regalo, good evening Attorney Rina, listening dito sa Pila, Laguna. Maraming salamat po. Marami kaming natututunan sa programa ninyo. Maricor Angeles, magandang gabi. Gayon din si Cora Kaburaw, sabi niya, more power to your program. Edgardo Osorio at Emma Flores sa Santa Rosa, Laguna. Magandang gabi din sa iyo. Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan. Hinahanap ko si Janet ko kasi lagi siyang nanonood, nakikinig sa atin. Pero hindi ko minsan naaabutan yung message niya. Usapang Legal! Si Aunt May, ma'am, pwede po bang magpalit ng pangalan kung ayaw ko na sa pangalan kahit nabinyagan na? Pwede naman po, pero meron po dapat na sapat na dahilan. Confusing o kaya yung totoo mong pangalan na ginagamit mo ay iba talaga mula noong ikay na iparehistro. Kasi may kakilala po ako, Carmela, pasensya na Ate Carmela ha. Carmela, ang ginagamit niyang pangalan mula pa, no? Pero yung kanyang birth certificate is Celia pala. No? Kaya dahil sa mga record niya, employment record, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, no? Carmela talaga. So ang ginawa niya, nag-file siya ng verified petition for change of name, no? At gagamitin na niya yung kanyang pangalan na ginagamit regularly. That is Carmela. Yan, pwede po yun. O kung halimbawa naman, mabantot yung pangalan nyo, kagaya nung ginagawa ko, kasi meron akong kasalanan sa isang technician natin. Saglit na lang, 1 minute. May kasalanan ako sa isang technician natin dito sa DZRH. Nung adik pa po ako sa kape, pumunta kami dyan sa norte. Dumaan kami magkape sa Santa Lucia, isang coffee shop doon, no? Pagdating doon, nag-volunteer ako ang order ng kape ha, pero ikaw ang lilibrahan kitang kape, pero ikaw ang kukuha ha. Sa kalokohan ko, ang sabi ko, ang pangalan ay Cordapia. Sabi ko, well, kunin mo na. Pagdating nung ready na yung kape, white chocolate mocha for Cordapia. Abay, walang tumatayo. Ayaw tumayo ng technician dahil ang pangalan nga naman Cordapia. Well, ang pangalan niya kaganda-gandang pangalan. So ayaw yun tumayo. So for example, no, para lang katuwaan lang, no. So for example po, no, maantot ang pangalan ninyo at hindi nyo gusto, pwede po ninyong gawitin itong ground para po, no, ridiculous. Halimbawa, pinangalanan din kayo na COVID, COVIDaria. So awkward, no. So kakatawa, no. Pwede po ninyo itong palitan, no, sa ilalim po ng batas. At ito ay administrative na paraan na lang. Usapang Legal! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. May sasagutin pa ako dahil ang dami pong mga questions. Diyan lang po kayo ha. Babalik ako. Promise. Usapang Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Ayun, nakita ko na din si Janet ko. Present daw. Sabi niya, finished cooking dinner. Ano po bang pagkain niyo dyan? Masarap ngayon ang munggo at saka pritong galunggong. O kaya, hi Doc. O kaya naman po, sa amin, masarap yung, hindi dilis yung mga tawilis, no? Okay, saglit lang. Flash Report! Flash Report! General Ronnie Francis Cariaga inalis na rin bilang direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group. Abangan ang detalye niyan mamaya po sa mga susunod na programa.
Flash Report. Flash Report. Usapang Legal. Ang bilis po ng oras. No? Ang dami-daming questions ngayon. Nakakatuwa. Alam niyo po, masaya ako pagka maraming questions. Other than na-challenge ako, natutuwa po ako hoping na may pagkakataon po na maiayos ang inyong problemang legal. Na? Magandang gabi sa iyo, Jason Abulencia. Sabi niya, ako rin, maraming natututunan. Present, Rizaldi Lardizabal Cerdenola. Okay, and SO file ko pa sa PSA Man Office. Ano ba yun? Magandang gabi din sa Alexis Tiger. Ano yun? Pagkakaiba ng cause at petition? Ano ba yun? Hindi ko masyado maintindihan. Pero kung may mga questions po kayo, i-comment po ninyo. Yung hindi ko nabasa tonight, no? Pwede po ninyong i-comment doon sa post ko sa aking page at susubukan ko pong sagutin, no, pagka may pagkakataon. Eto, ang dami pang questions, Jason. Okay. Eto, may kinalaman naman sa pensyon. Pero dito muna tayo sa pangalan dahil yun po ang tutok natin yun. Pwede nyo po akong i-message dyan. Loy Shock, magandang gabi sa iyo dyan sa Luxor, Baco Arcavite. Kasama si Master Cherry, magandang gabi sa iyo. Gayon din Peter Albia at Jason Baldomero. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Ito po si Wilma Revilla Alarcon. Magandang gabi. Si Jasmine Celesio. Good evening po. Papa ko po ay may middle name niya ay Castellon, pero sa birth certificate Castillo. Ano po ang gagawin natin? Yun din po ang kung wrong spelling po kapag ka po ganyan, administrative pa rin po, no? Basta obvious po na nagkamali lang po ang spelling, pwede pong administrative, kahit pa apelido yan. Herminia Villaluz sa Cavite at Hill Ocampo, Bibing Platon, magandang gabi po sa inyo. Ito si Bam Torrado o Galesco. Attorney girl po ako pero mali ang gender. Aabutin daw ng 5K ang kailangan bukod sa iba pang kailangan na requirements. Opo, no? Sana yung ating meron pong batas by the way, kung kayo po ay indigent, ibig sabihin walang pinansyal na kakayanan na mag-ayos nito, pwede po kayong humingi ng Certificate of Indigency mula sa inyong barangay chairperson para po sa pagsasampa ng petisyon at matutulungan po kayo nun, makakalibre po kayo. Ngayon, ito pong mga problemang ganito, may bayad po talaga, kayo nakakainis. Sana yung ating gobyerno, no, ililibre na kapag kaganito dahil obvious naman sila ang nagkamali, no? Although meron din po kasi tayong obligasyon na siguraduhin kung tayo ang magulang o tayo nagpaparehistro ng ating anak, pamangkin o kung sino man, na may obligasyon din po naman tayo na i-double check. No? Ito yung tinatawag natin na due diligence, na i-double check bago pa po ma-finalize yung record. Kaya mag-double check tayo. Florian Eli, magandang gabi sa Tagkawayan, Quezon. Si Archie Dantes, yun pong, hindi po pinapalitan ang apelido kapag ka illegitimate or non-marital child at nirecognize ng father. Meron lang pong affidavit to use the surname of the father, pero hindi po pinapalitan. Doon po sa gilid na bahagi ng inyong birth certificate or birth certificate ng bata, naka-annotate po doon, no, na pwede na ninyong gamitin ang apelido ng tatay kung illegitimate. Kapag ka ibang usapin naman po kung ipinanganak ito na hindi pa kasal ang magulang at wala namang legal na hadlang para makapagpakasal, and then eventually after some time nagpakasal ang mga magulang, si nanay at tatay, yun pong anak o bata na ipinanganak bago pa sila maikasal ay tinatawag na legitimated. Hindi rin po papalitan ng birth certificate. I-annotate lang din po doon sa gilid na legitimated by reason of marriage. At doon po nangangahulugan na din na pinapayagan ng gamitin yung apelido ni tatay. Wala pong pagbabago, wala pong ini-issue na bagong birth certificate na reflecting kung ano yung naging pagbabago, as in hindi po entirely new. I-annotate lang po doon sa gilid. Ang nagkakaroon lamang po ng bagong birth certificate ay yung mga dumaan sa adoption. Usapang Legal.
bilis ng oras, kaya yung pong mga hindi ko nasagot, no, ipadala nyo po doon sa page ko. Susubukan ko pong sagutin kapag may pagkakataon. Kung hindi ko man masagot ngayong weekend, dadating at dadating po. Marami pong makakapagpatunay na sumasagot po ako. Ayan, kapag may pagkakataon. Nakasama ko po sa kabilang side, si Ray Taladro. Sinong kasama mo ngayon? Sino kasama mo? Si Arnold Arroyo. Ayan, isa sa mga batikang radio tech natin dito sa DZR. Nag-umpisa ako dito, nandito na yan eh. Mga halos magkaidaran kami yan. Sa happy weekend po sa inyo. Lahat ng mga happy birthday muna Miss Rita Salonga, ang ating head ng RHTV. Happy birthday din sa iyo Tita Greta Sumagi dyan sa Barangay 1 Buenavista, Marinduque, at lahat ng mga nakikinig na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Happy birthday po sa inyo. Usapang Legal! Antabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Magsama-sama po ulit tayo on Monday para sa mga mahahalagang impormasyong legal. Dito po sa Usapang Legal, kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Yung marami pang iba hindi ko nabasa, sama-sama po ulit tayo on Monday. Ako po, Attorney Rina Seco, ang panyera ng bayan, para sa Usapang Legal sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend, everyone! Sumay Saan ba meron sa inyo, sa mga grupo ninyo, na nakinabang dun sa mga development projects